Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romántico. I can see the far away. Bahagi ng ating buhay ang minsan magkamali. Desisyong ginagawa natin lalo na sa larangan ng pag-ibig. Minsan ay nasasaktan at magkaminsan ikaw naman ang nananakit. At kapag napagtanto mo na ang iyong nagawang pagkakamali ay saka ka lamang matatauhan at malalaman mong huli na pala ang lahat. Dahil kahit ano pa ang iyong gawin, hindi na sa iyo muling magbabalik ang dating iniibig. At ito ang siyang magdudulot sa iyo ng matinding hinagpis upang ikaw ay magdusa at luha ang siyang maging kapalit. Dear Mr. Romantico, ipinanganak ako at lumaki sa Incheon, South Korea. Ngunit nang maghiwalay ang aking Koreanong ama at Pilipinang ina, ay bumalik kami ng Pilipinas at dito nagpatuloy ng buhay. Aaminin kong hindi naging mabuting magulang sa akin ang aking ina, bagamat siya ang nagpapaaral at nagpapakain sa akin. Pero ni minsan, hindi siya nagpakita ng care sa akin. Kaya sa gulang kong siyam ay ako nang nagdedesisyon sa aking buhay. At dahil sa wala akong nakukuhang gabay mula sa mga nakatatanda sa akin, ay kadalasang palpak ang aking desisyon. Akala ko noon puro kapalpakan lang ang buhay ko. Pero nagbago yon nang makilala ko si Clarice. Lee! Oh, Tupe, ikaw pala. Sino hinihintay mo rito sa tapat ng tindahan ni Aling Tasing? Hinihintay ko lang si Clarice. Siguro pauwi na yon galing ng eskwelahan. At bakit mo naman hinihintay ang anak ng landlady natin? May naamoy ako. Si Lee, nagbibinata na. If I know, aakit ka na naman ng ligaw. Oo, tama ka. Nililigawan ko nga si Clarice. Kaso balita ko, pihikan daw yung pagdating sa manliligaw. Ha? Papasa ka kaya? Ikaw talaga, Tupe. Imbis na suportahan mo na lang ako, nangaasar ka pa dyan. Ikaw naman. Alam mo naman, nasa iyong support ako. 100%. Pero serious, ano naman ang nakita mo sa kanya? Sorry pero hindi kagandahan niyang girl mo eh. Grabe ka naman. Basta para sa akin maganda siya. Tapos mabait saka matalino. Ganon? Alam mo, Lee, sa totoo lang, napapaisip ako eh. Kung may taste ka ba o wala. Ano? Kung sabagay, baka trip mo yung mga exotic beauties. Alam mo, hindi ko ma-explain to, pero malakas talagang tama ako kay Clarice. Para sa akin siyang pinakamagandang babae na nakita ko. Ayun na pala si Clarice. Natatanaw ko na siya. Oo nga. Papunta na rito. Tupe! Lee! Nandiyan pala kayo. Kumusta ka na, Clarice? Ayos naman. Although, medyo pagod ako kasi alam niyo na, dami kong tinatapos na project sa school. Ay, nga pala, kanina ka pa naghihintay sa akin? Oo. Actually, kanina pa ako nag-aabang dito sa tapat ng tindahan eh. Lee, Clarice, maiwan ko na kayo ha. Matutulog na kasi ako eh. May pasok pa ako bukas sa eskwelahan. Sige, mag-heart to heart talk na kayong dalawa. Sinabi mo na ba kay Tupe yung tungkol sa ating dalawa? Hindi pa, mahal. Alam niya naliligaw pa lang ako sa'yo. Buti naman kung ganun. Ayoko munang sabihin sa kanya yung tungkol sa atin kasi alam mo na, madaldal yan si Tupe.
Baka makarating kagad sa nanay mo na may itinatago tayong relasyon. Oo nga kung pwede nga sana secret muna natin yung relasyon natin. Kasi pag nalaman ni nanay, naku, siguradong magagalit sa akin yun. Baka palayasin ka niya sa dorm. Kasi gusto niya makatapos muna ako ng nursing bago ako mag-boyfriend. Naintindihan kita, mahal ko. Maski ako, gusto muna ng mama ko na makapagtapos din ng pag-aaral. Pero kahit na alam kong maraming hadlang sa relasyon natin, sana maging matatag tayo. Tulungan mo kong ipaglaban yung pagmamahala nating dalawa. Mr. Romantico. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. Mr. Romantico, maraming tutol noon sa relasyon namin ni Clarice, kabilang ng mga magulang niya. Hindi raw ako nababagay sa kanilang anak dahil nga sa nakaraan at sa mga kapalpakang nagawa ko noon. Kaya itinago muna namin ang aming relasyon. Pero sakaling magkabukingan man, handa akong ipaglaban ang aking pagmamahal. Hindi ako susukot, sisikapin kong patunayan sa lahat na handa akong maging mabuting kasintahan at impluensya kay Clarice. Clarice, ayos ka lang ba? May sakit ka? Ayos lang ako. Wala akong sakit. Mahal, parang hindi magandang lagay mo Ali, may pagtatapat ako sa'yo. Kasi 2 linggo na akong delayed. Tingin ko, buntis ako. Ha? Talaga? Buntis ka? Hindi ako pwede magkamali. Pinapakiramdaman ko yung sarili ko Lahat ng sintomas ng pagbubuntis nararamdaman ko. Magandang balita yan kung ganon. Kung buntis nga ako, di okay. At least, magiging isang pamilya na tayo. Ba, kung ganon, magpakasal na kayong dalawa. Kasal? Hindi pa ako handa. Tsaka na lang siguro, pag-uusapan muna namin yan, Nili. Di ba, mahal? Ang totoo niyan, gusto ko nang magpakasal tayo. Pero kung hindi ka pa handa, maintindihan ko naman. Salamat, mahal ko. Clarice. Oh, bakit? Iniisip ko lang ang nanay mo Di ako, nag-aalala siya sa'yo. Kung sa tingin nating ayos, kita tayo sa nanay mo. At saka para formal kong hingi ng kamay mo sa kanya. Handa ko rin patunayan sa kanya na karapat-dapat na lalaki ko para sa anak niya. Clarice, gusto ko maging maligaya tayo sa pagsasama natin at ayoko na may nasasaktan tayong tao. Naiintindihan kita, mahal ko. Sige, magpahinga ka na at mamaya ipagluluto kita ng makakain mo. Salamat. Napakaswerte ko. At ikaw ang lalaking minahal ko. Mr. Romantico. Oh, it's crying time again. Mr. Romantico, sa loob ng ilang buwan na pagsasama namin ni Clarice, alam ko hindi siya naging masaya. Siguro dahil na rin sa guilt at homesickness na nararamdaman niya. Hindi rin namin maiwasang magtalo sa ilang bagay. Pero dahil mahal ko si Clarice at ayoko mawala siya sa akin, kaya ako na lang madalas na nagpaparaya. Ang kaso, Mr. Romantico, sa pagdaan ng panahon, may napansin akong kakaiba sa mga ikinikilos ni Clarice at hindi ko maiwasang mag-isip. Mahal, kumusta ang pagpapacheck up mo sa doktor? Ayos naman. Halika, kumain na tayo. Ikaw na lang, wala akong gana. Mahal, may problema tayo Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba? Tsaka na lang. Ha? Gusto ko na magpahinga. Sige, magpahinga ka na. Teka't magbabanyo muna ako. Pagkatapos magpapahinga na ako. Sige, bahala ka. Bakit kaya ganun si Clarice? May nag-text sa cellphone niya. Sino kaya ito? Owen? Sino kaya ma-Owen ito?
Ano ito? Mahal? Mahal ang tawag niya kay Clarice? Nakita mo ba yung cellphone ko? Ayun pala akin na. Sino si Owen? Akin na yung cellphone ko. Sino si Owen? Ano ba? Sabihin mo sa akin, sino si Owen? At bakit mahal ang tawag niya sa'yo? Kaibigan ko. Mahal ang tawagan namin kasi nga magkaibigan kami. Hindi mo siya dapat pagsilosan. Bakla si Owen. Hindi ako naniniwala. Ay, kung ayaw mong maniwala, diwag. Akin na yung cellphone ko. Ayan. Ba? Bitiwan mo ako. Braso ko. Clarice, huwag mo akong lokohin, ha? Hindi ako tanga. Bakit? Ipagpapalit mo ba ako sa kanya? Ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo na ako. Oh, ayan. Ayan. Pinitiwan na kita. Pero simula ngayon, hindi ka na magsa-cellphone. Ano ba? Ano? Balik mo sa akin yung SIM card. Tumahimik ka! Sige na, magpahinga ka na. Huwag mo nang hintayin pang magdilim ang paningin ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Lee, tama na yan. Marami ka nang naiinom. Huwag mo akong pigilan, Tupe. Kaya mo akong minom. Alam mo, hindi na dadaan sa paglalasing ang problema. Si Clarice kasi, ha? Alam mo ba, nahuli ko siyang may ka-text na ibang lalaki. Alam mo. Alam mo ba kung anong tawagan nila? Ha? Ano? Mahal! Talaga? Mahal, oo! Teka. Inalam mo ba kung sino yung lalaki? Alam kong pangalan ng lalaki, Owen eh. Ang sabi naman sa akin ni Clarice, bakla daw yun. Bakla? Baka naman bakla talaga yun. Hindi. Nararamdaman ko, may tinatago sa akin si Clarice. Sa palagay mo, magtataksil sa'yo ang live-in partner mo? Kahit buntis na siya? Sa bagay, pwede rin. Lalo na kung yung pinagbubuntis niya, hindi pala sa'yo, kundi doon sa Owen. Yan ang kinatatakot ko, Tupi. Paano niloloko ni Clarice? Ha? Anong gagawin ko? Ha? Kung gano'n, mag-usap kayo ng masinsinan ng girlfriend mo. Kung nagtataksil siya sa akin, sa palagay mo kaya, aamin siya? Ha? Kung hindi man umubra na ang masinsinang usapan, baka umubra yung pag-obserba mo sa kanya na hindi niya alam. Ano? Lee, gawin mo ang lahat para malaman mo kung ano ang sekretong itinatago ng live-in partner mo. Mr. Romantico. Oh, it's crying time again. Dear Mr. Romantico, ang pinakamasakit na naramdaman ko ay yung inakala mong minahal ka niya, pero hindi pala. Yung ibinigay mong lahat ng lakas at effort mo para mapasaya siya, pero sa huli, sasaktan ka lang niya at iiwan para maghanap ng saya sa iba. Sobrang kirot sa puso ang ibinigay ni Clarice sa akin, to the point na parang gusto ko na lang mawala sa mundo para wala na akong maramdamang sakit. Pero Mr. Romantico, tila naging guardian angel ko si Anya dahil unti-unti rin akong naging masaya sa piling niya. Sinubukan ko siyang ligawan, agad naman niya akong sinagot. Ang hindi niya alam, ginawa ko muna siyang panakip butas para makamove on ng tuluyan sa taksil kong ex-live-in partner. Are you sure na gusto mong pasukin ko itong mundong ginagalawan mo? I mean, wala akong experience sa modeling. At sa palagay mo, papasa akong maging model? Han, I'm 101% sure na papasa ka maging model. Look, gwapo ka, matangkad, meron kang magandang hubog ng katawan. And that smile, oh my, you have a killer smile, hon. I hope na sana pumasa ko bilang model.
Oh. My lovely Anya. Manay Ovet. Kumusta na ang Diyos akong alaga? Oy, in fairness ha, blooming ka ngayon. Oh, thank you. Anyway, siya na ba yung sinasabi mong hati mong boyfriend? Yes, Manay. He is James Lee Kim. Lee, siya si Manay Ovet Recalde, ang handler ko. Good morning po. Kim. Sounds Korean, right, Lee? Opo. Actually, I'm Filipino-Korean. Oh. Anyway, anong work mo ngayon? Right now, assistant supervisor po ako sa coffee shop sa may Amoranto. So, ano, Manay? Pasok ba si Lee para maging model? In fairness, maganda ang breed mo, Lee. Pasok ang itsura mo, ha? Ang tindig, pangangatawan mo sa mundo ng modeling. So, ano, Manay? Willing ka bang maging manager ng boyfriend ko? Of course. I am. Kapag nakakakita ako ng tao na may potential na sumabak sa modeling industry, hindi ko na pakakawalan pa. Lee, simula ngayon, ha? Manager mo na ako. Finally, tapos na ang VTR mo. O pagkatapos nito, magsisimula ka na ng training as model, courtesy of kagandahang Rod Flores. Rod Flores, ang trainer ng mga Pinay beauty queens na isinasabak sa mga beauty pageants. At the same time, trainer din siya ng mga male models na gusto magkaroon ng pangalan sa industry. You know, Lee, tingin ko sa'yo pwede kang sumabak sa mga international male pageants. Oh, that's nice, Manay Ovet. Sige po, paghahandaan ko yan. Nagpahanda na ako ng merienda kay Darla, no? Baka kasi ginutom kayo sa kahihintay sa akin. Good morning po. Oh. Ma'am Ovet, eto na po yung pagkain at kape. Ilapag mo na lang dyan sa mesa. Anya, Lee, siya si Darla. Ang bagong utusan namin dito. Tignan nyo naman, ha? Model na model din ang dating ni Darla. Model na rat killer. Charot. Ang harsh mo naman talaga, Manay. Darla, siya si Anya. Matagal ko ng alaga yan. At yung poging chinito, si Lee, ang newest alaga ko. Oh, di ba, Darla? Ang gwapo niya. Hi, Darla. Hi, Sir Lee. Sige na, huwag ka na magpakyut pa kay Lee. Sige na, dali na. Opo. Balik na sa trabaho mo. Opo, Ma'am Ovet. Ambisyosang palaka ito. Nagpapakyut pa. Kala mo naman papatulan siya ni Lee. Hi, Darla. Ay! Ikaw pala, Sir Lee. Maupo po kayo. Salamat. Wala na kasing ibang pwestong maupuan eh. Nasaan po si Ma'am Anya? Si Anya? May schedule pictorial siya para sa isang men's mag. Babalikan ko na lang siya mamaya pagkatapos kong kumain. Ano? Teka, saan ka? Pasay po. Pasay? Pero tubong Gimaras po talaga ako. Kayo, sir? Ako, Pinayang mama ko, taga Romblon. Pero lumaki ko sa Korea, sa pader ng dati kong Koreano, sa Incheon. Paano po kayo natutong magtagalog? Nung 15 years old ako, tumira na ako dito sa Pilipinas.
sa pangangalaga ng tiyahin kong Pinay. Ayun, dito na ako nag-aral. Alam niyo po, Sir Lee, bagay na bagay talaga sa inyo maging model. Ang gwapo niyo eh. Naku. Ang swerte nga po sa inyo ni Ma'am Anya. Thank you. Pero, ikaw, maganda ka rin naman, Darla. Naku, pinubola mo naman ako, sir. Hindi ako maganda, alam ko naman po yun. Sabi nga ni Manay Obet, di ba, mukha raw akong model ng rat killer. Huwag mo nang pansinin si Manay Obet. Para sa akin, maganda ka. By the way, huwag mo na akong tatawaging sir. Lee na lang. Friends na tayo, ha? Mr. Sa monumento na Rizal. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang maging magkaibigan tayo. Oo nga eh. Bilis ng panahon, no? Darla, thanks, ha? Thanks for everything. Especially sa pagsama-sama mo sa akin. And I'm so happy to be with you. Hindi na nakukumpleto ang buhay ko kapag hindi kita nakakasama. Lee. I have something to tell you. Darla, simula nung nakilala kita, something happened inside me. I didn't expect this at hindi ko rin maitatanggi itong nararamdaman ko. Pero, Lee... Please let me hold your hand. Darla, I think I'm in love with you. Talaga? Believe me, totoong sinasabi ko. I think mahal na nga kita. Pero kasi, may girlfriend ka na. Tapos ako may kinakasama na. Yes, I have a girlfriend. Ikaw may kinakasama. Pero Darla, I just can't control it. Hindi ko makontrol ang feelings ko for you. Ikaw palagi nasa isip ko eh. I always think of you. Palagi kitang napapanaginipan. Pagising ko sa umaga, ikaw ang gusto kong makita. Lee. I know. This is not the right time for us. Dahil may kanya-kanya tayong responsibilities. Pero, hindi ko mapigilan eh. Mahal kita. Sa totoo lang, naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko. Aaminin ko, meron akong pagtingin sa'yo. Darla. Mahal na rin kita. Malalim ng iniisip mo. Bakit? May problema ka pa? Wala. Ayos lang ako. Sure ka? Oo. Saan ka nga pala pumunta kanina? Magdamag kang wala dito sa boarding house mo. Pumunta ako sa Luneta. Luneta? Anong ginawa mo dun? Wala. Namasya lang. Mag-isa ka lang? O may kasama ka? Wait. Nagdududa ka ba na may kasama akong namasyal sa Luneta? Naninibago lang ako. Ang alam ko kasi, tumatambay ka lang dito sa boarding house mo kapag day off mo sa work o ng projects. Pero, bigla na masyal ka. Of all places, Luneta pa? Mag-isa ka lang bang naman siya sa Luneta? O may kasama ka? Kasama mo ba si Darla kanina? Ha? May nakakita sa'yo na sinundo mo si Darla sa tapat ng Matrinco Building. So, ano ginawa ninyo ng alalay na yun, Kailan ka pa naging selosa? Nung dumating lang naman yung mukhang daga na yun sa buhay natin. Huwag mong pagselosan si Darla. Sa totoo lang, ayoko pagselosan ng babaeng yun. Una sa lahat,
Walang-wala siya sa beauty ko. Hindi siya sexy tulad ko. Parang pinabili lang ng suka sa palengke ang pagmumukha niya. Siguro naman, hindi mo ko ipagpapalit sa kanya. Hindi mo naman siguro papatulan ang muchacha na yun. Lee, kung ganun, anong ginawa mo nga? Anong ginawa ninyo ni Darla? Okay. Pupuntahan ko sana si Manay Obet para makibalita kung may susunod na akong project nang makasalubong ko siya. Ayun, sabay na kami umuwi. But don't worry, we're just friends. Hindi kita ipagpapalit sa kanya. Ganun ba? Ikaw eh. Sige, hindi na ako magsiselos. Pwede ba kitang yakapin? Sure. Sorry kung paminsan-minsan nagsiselos ako. Ayoko kasi mawala ka sa akin. At tungkol kay Darla, sana iwasan mo na yung babaeng yun. Alam ko, hindi mo ko ipagpapalit sa kanya. Pero, basta, hindi ko gustong nagiging close ka sa kanya. Please, kung mahal mo talaga ako, lumayo ka sa kanya. Mr. Romantico. Oh, it's crying time again. Mr. Romantico, nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Darla. Nagtaksil ako kay Anya. Nakukonsensya pero sinunod ko ang aking puso. Nanooy si Darla ang laman. Pero hindi ko magawang hiwalayan ang aking girlfriend dahil nahihiya akong sabihin na hindi ko na siya mahal. Yun nga lang, Mr. Romantico, maraming hadlang sa aming relasyon ni Darla na nooy meron ding live-in partner na nagngangalang Diego. Ngunit, hindi na sila masyadong nagsasama dahil nagtatrabaho ito sa probinsya. Dahil sa hirap ng aming sitwasyon, kailangan namin gumawa ng desisyon ni Darla para mapatibay ang aming pagmamahalan. Crying time. Lee. Ano, mahal? Masaya ka ba sa ginagawa natin ngayon? I'm sorry, pero hindi natin to dapat ginagawa. Darla, wait. Bakit bumangon ka? Kasi mali itong ginagawa natin. Anong mali? Nagmamahalan tayong dalawa, hindi ba? Nagtataksil tayo. Ikaw pinagtataksilan mo si Anya. Pinagtataksilan ko naman si Diego. Nakukonsensya ako. Darla, please. Huwag mo na silang isipin pa. Halika. Lee. Sa atin ang gabi nito. Teka. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa natin? Mahal mo pa akong talaga? Oo naman, mahal kita. Pero kapag pinagpatuloy natin to, maraming masasaktan. Kalimutan mo na sila. Paano na si Anya? Makikipag-iwalay na ako sa kanya. I will tell her na ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pinipili ko, Darla. Ayoko mang saktan si Anya, but I have no choice. I won't sacrifice my real feelings para lang hindi sila masaktan. No. Call me selfish, but I won't do that. Hindi ko isasakripisyo yung pagmamahal ko sa iyo. Pero, Lee... Hiwalayan mo na si Diego. Hindi ka naman kasal sa kanya eh. Ako, hiwalayan ko na rin si Anya. Pagkatapos magsama na tayong dalawa. Magsama na tayo. Kung kinakailangan kong magmakaawa sa iyo, gagawin ko. Sumama ka lang sa akin, Darla. Ano? Oo. Sige, Lee. Sasama na ako sa iyo. Mr. Romantico.
Oh, it's crime time again. Dear Mr. Romantico, 2 gabi kong hindi nakatulog kakaisip kung paano ko sasabihin kay Anya na gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya dahil si Darla na ang aking mahal. Noong mga panahong yon, ang buong akala ko, sigurado na ako sa aking mga nararamdaman. Kaya humanap ako ng tiyempo para makausap si Anya at ipagtapat sa kanya ang lahat. Pinuntahan kita kagabi sa boarding house mo. Pero wala ka. Saan ka pumunta? Magkasama ba kayo ni Darla? Kaya ako pumunta dito dahil may sasabihin ako sa iyo. Anya, I just want to say goodbye. Anong sabi mo? Ulitin mo. Pumunta ako dito para mag-goodbye sa iyo. Pero bakit? Bakit, Lee? Bakit? Iiwanan mo na ako? I want to break up. No! Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Over my dead body. Anya, please. Why? Bakit, Lee? Anong dahilan? Bakit gusto mo makipaghiwalay sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Hindi ka ba satisfied with our relationship? What? Hindi na ako masaya. Siya! Siya na ba? Si Darla na muchacha ang mahal mo? Ipagpapalit mo ako sa isang hamak na pangit tulad niya? Anya, I know, lamang ka kumpara kay Darla. Maganda ka, matalino. Tapos ka ng pag-aaral. Nasa iyo ng lahat. Pero hindi ko sinasadya. I didn't expect na may inlove ako sa isang babaeng katulad niya. How dare you? How dare you? Anya, I'm sorry. I still love you, though. Pero hindi na katulad ng Lee, I gave you everything you needed. I loved you. Tinulungan at sinuportahan kita sa lahat ng bagay. I tried to be the best girlfriend you've ever had. Hindi ako sa nanunumbat, pero pinapaalala ko lang sa iyo kung gaano ko binuhos ang buong buhay ko. Napatunayan ko lang sa iyo na mahal kita. Sa kabila ng pagmamahal ko sa iyo, ipagpapalit mo pa rin ako sa kanya. Nasa queen-size bed ka na, pero mas gusto mo pang humiga sa papag. Kung ang paghiga sa papag ang magpapasaya sa akin, yun ang gagawin ko. No. I'm sorry, Anya. Pero hanggang dito na lamang tayo. Bye. Oh, it's crime time again. You're gonna leave me. Sino ang tumatawag sa cellphone mo? Teka lang, mahal. Sandali lang, kausapin ko lang to, ha? Sino kaya yung tumawag? Bakit kailangan pa niya lumayo? Teka, susundan ko. Ilan beses ko bang sinabi sa'yo, tigilan mo na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Pakiusap naman, Diego. Tama na. Ayoko na. Si Diego. Hindi na kita mahal. Oo. Siya. Si Lina ang mahal ko. Pakiusap. Patahimikin mo na ang buhay ko. Darla. Akin na yung cellphone. Akong kakausap sa kanya. Hello? Hello? Ikaw ba si Lee? Oo, ako nga. Mangaagaw ka. Balik mo sa akin si Darla. Tigilan mo na si Darla. Hindi na siya babalik sa'yo. Ako na ang mahal niya. Hindi ako naniniwala. Wag mo nang guguluhin pa si Darla. Kung hindi, akong makakaharap mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Sarap! Huwag ka nang tatawag pa. Bye! Lee. Ito na yung cellphone mo. Magpalit ka na ng SIM card, para hindi ka naguluhin pa ng lalaking yon. Okay. Sige. Darla? Bakit? Huwag ka nang babalik sa kanya, ha? Oo, mahal ko. Pangako. Mr. Romantico. Oh, it's crime time again. Dear Mr. Romantico, masakit ang idinulot sa akin ng panloloko ni Darla.
Sinikap niyong tanggalin ni Anya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Ngunit hindi ito umubra. Mahal na mahal ko pa rin ang babaeng nagtaksil sa akin. At ang katotohanan yon ay nagdudulot pala ng matinding kirot sa taong tunay na nagmamahal sa akin. I can see that far away. Lee? Bakit? Ayoko. Palagi kita nakikita malungkot. Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para maging masaya ka? Anya? Mahal mo pa rin si Darla. Sa kabila ng pagluloko niya sa'yo. Samantalang ako, na tunay na nagmamahal sa'yo, hindi mo pa rin makuha mahalin. Kahit na ilan na ang aking naging sakripisyo para maiparamdam ko sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko. Hindi mo na ba ako kayang mahalin tulad ng dati? Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para makapag-isip-isip. Sa ngayon kasi, wala pa akong maisasagot sa iyo. Hindi na ako aasa pang muli. Anya, sandali. Saan ka pupunta? Papakalayo-layo. Mag-iisip-isip. Papalipas na sama ng loob. Goodbye. Sun shines up tomorrow. Bakit kaya hindi ko na makontak si Anya? Nasaan na kaya siya? Ano nang nangyari sa kanya? Oh God, please. Sana magparamdam na ulit si Anya sa akin. Namimiss ko na siya ng sobra. Teka, si Manay Obet yun ah. Tatanungin ko. Baka alam niya kung nasaan si Anya. Manay Obet? Oh, long time no see. Ano nangyari sa'yo, Lee? Bakit wala kang paramdam sa akin ng ilang linggo? Ang dami mo tuloy na miss na project. Pasensya na po. Marami lang po kasi kung inaayos na problema sa buhay ko. Babawi na lang po ako sa susunod. Tamang-tama. May 3 kong ibibigay na modeling project sa iyo. I'll send you the details later. Siya nga po pala. May balita po kaya kayo kay Anya? Ang tagal po niya kasing hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi ka updated? Anong? Wala sa Pilipinas ngayon si Anya. Nasaan po siya? Nasa Thailand siya to shoot. Oh. Representative siya ng Pilipinas sa isang sikat na modeling reality contest. Alam mo ba yung Asia's Supermodel? Ganun po ba? Kailan po babalik niya? Isang season lang naman yung show eh. Mga 3 to 4 months tapos babalik na uli siya ng Pilipinas. Matagal pa po pala. You know what? Kaya ibinigay sa kanya ang project na yon ay para magkaroon siya ng opportunity na makapag-move on ng mabilis. Sobrang depressed kasi ang lola mo lately. Sige po, Manay Obet. Ihintayin ko na lang pong pagbabalik ni Anya. Mr. Romantico. Oh, it's crime time again. Mr. Romantico, nagtiis ako at matyagang naghintay kay Anya. Lumipas ang 4 na buwan, natapos ng sinalihan niyang reality show sa Thailand. Pero hindi umuwi si Anya dahil nabalitaan kong naging kabi-kabila ang modeling projects niya sa Thailand at Malaysia. Sobra akong nalungkot dahil simula nang umalis siya, unti-unti kong na-realize ang kahalagahan niya sa buhay ko. Na mahal ko pala siya at handa akong gawin ang lahat para magkabalikan kami. Ngunit mukhang huli na ang lahat. I can tell. Oh, buti nakita kita.
How's the new project na binigay ko sa iyo? Maganda naman po, Manay Obed. Very challenging po yung concept ng project. Nagustuhan ko po. Buti naman kung ganun. Anyway, nabalitaan mo na ba? Umuwi na si Anya from Thailand. Talaga po? Kailan pa po siya umuwi? Last week lang. Last week? Kasama niya yung boyfriend niyang Thai. Boyfriend? Ay, na-meet ko sila kagabi sa isang resto bar sa Pasay. Ang gwapo nung guy. Halatang masayang-masaya si Anya sa boyfriend niya. In fairness, bagay sila. Ganun po ba? Bakit parang hindi ka masaya? Wala po, Manay. Sige po, mauna na ako. Anya, anong ginagawa mo dito? Makikipagkita sana ako sa isang friend ko dito sa resto. I never expected na magkikita tayo dito. Can you have a seat? Sure, maupo ka. Congratulations nga pala sa successful modeling career mo sa Thailand. Nabalitaan ko rin na may boyfriend kang Thai. Thanks sa pagbati. Anyway, totoo yun na balitaan mo. I found someone a lot better. Mahal na mahal niya ako. Masaya na ako sa buhay kapiling siya. Anya, alam mo, nung umalis ka papuntang Thailand, unti-unti kong na-realize na mahalaga ka sa buhay ko. Kasi mahal kita. Walang araw at gabing hindi kita nami-miss. Umiiyak ako dahil sa sobrang pangungulila at araw-araw tumitingin ako sa orasan at kalendaryo. Nag-aabang sa pag-uwi mo. Pero gumuho lahat ng malaman kong masaya ka na sa piling ng iba. Ganun talaga. Hindi mo makikita ang kahalagahan ng isang tao sa buhay mo hanggat hindi siya nawawala sa'yo. Minahal kita noon ng sobra. I really thought na ikaw lang ang mundo ko, pero nung ma-realize ko na naghihintay lang pala ako sa wala, I decided to move on kahit masakit. Akala ko nun hindi ko kakayanin. But I was wrong. Dumating sa buhay ko ang isang lalaking magpapabago ng lahat. Anya, pinagsisisihan ko ang lahat ng mga pambabaliwala ko sa'yo noon. Kung masaya ka na sa piling niya, wala na akong magagawa. I'm sorry, Lee, pero I have to go. Sige. Bye, Anya. Wishing you all the best. Mr. Romantico. Oh, it's prime time again. Mr. Romantico, yon ang isa sa masakit na tagpo sa buhay ko. Sobra akong nanlumo at tanghinayang dahil kailangan kong palayain sa aking puso ang babaeng mahal ko. Lalo pang masakit nang makita ko ang mga mata ni Anya. Alam ko na deep inside, para bang gusto niyang sabihin sa akin na akong babaeng sinayang mo. At hindi ko napigilan ang mga mata ko na lumuha habang pinagmamasdan siyang umaalis sa restaurant. Pero bago lumabas ng pinto, sumulyap sa akin ng panandalian. I can see that faraway look in her eyes, giving me her final goodbye. Sigurado ka, Lee? You want to quit modeling? Yes, Manay Obed. Na-realize ko po na hindi itong gusto ko sa buhay. Pero thankful po ako sa inyo dahil binigyan niyo ako ng opportunity.
Maraming aral ang natutunan ko sa trabahong ito. Well, kung yan ang decision mo, wala akong magagawa. Nanghihinayang man ako, kailangan kitang pakawalan. Still, tatanawin ko pa rin malaking utang na loob sa inyong pagkakapasok ko sa modeling industry. Lee, ano man ang plano mo, I wish you all the luck. Isang taon na palang lumipas. Simula nang tumigil ako sa pagmamodeling. Nagtayo ako ng isang maliit na Korean mart bilang negosyo. And I'm very happy na maging successful ito. Thank you, Lord, for these wonderful blessings. Sir, naisalansan ko na po yung mga tubs ng kimchi at mga instant bowl cookie noodles. Si Marty naman po, naayos na po yung samgyeopsal supplies. Good. Salamat. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning. Nakita ko po yung karatula niyo sa labas. Gusto ko sanang mag-apply para maging store crew. Ayun po ang may-ari ng Korean Mart. Pwede mo siyang lapitan at pasahanan yung resume. Sige po, salamat po. Okay. Good morning po, sir. Tope? Lee? Asensado ka na, Lee. Buti ka pa. Nag-uumapaw ang biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kumusta na nga pala kayo ni Clarice? Hiwalay na kami. Ha? Hindi kami magkasundo eh. At sumama siya sa ibang lalaki. Pero yung anak namin, nasa akin. Ganun ba? Oo. Nakarma ako sa ginawa ko sa iyo, Lee. Oh. Ganun pala kasakit ang pagtaksila ng taong mahal mo. Mas matindi pang ibinigay sa akin na karma. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pinagsisisihan ko yun ng malaki. Sana mapatawad mo ako. Matagal na yun, Tupe. Matagal na kitang napatawad. Tungkol naman sa pag-a-apply mo ng trabaho sa Korean Mart ko, tinatanggap na kita. Ako yan. Ha? Malaking tulong ito sa amin ng anak ko. Sobrang salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Pangako, Lee, pagbubutihan ko ang aking trabaho. Ano yung pinapakinggan nyo? Mr. Romantico po, Sir Lee, sa DZRH. Magaganda po yung mga kwentong itinatampok nila. Totoo, Sir Lee. Kapag nasubaybayan mo, maaadi ka sa pakikinig. True story ba yan o katang-isip? True story. Gusto mo, sir, magpadala ka ng sulat sa Mr. Romantico. Ako kasi, nagbabalak na akong sumulat eh. If ever, ano naman ang iseshare ko sa Mr. Romantico? Yung mga heartbreak ko? Kahit ano, sir. Basta kwentong pag-ibig. Sige, pag-iisipan ko. Sabihin mo, Sir Lee, pag nagpadala ka na, para mapakinggan namin. Oo nga, sir. Ay, teka, sir. May pumasok na customer. Sakasuhin ko lang po. Tupe, naikwento ko na ba sa'yo yung nangyari sa amin ni Anya? Hindi pa. Yan na lang ay kwento mo sa Mr. Romantico. Sigurado naman akong kapupulutan niya ng aral. Ay, good morning, ma'am. Anya? Uy! Tupe? Anya? Lee! Kayo pala! Ano ginagawa niyo dito? Dito ako nagtatrabaho. Si Sir Lee ang may-ari ng Korean Mart na ito. Wow, talaga, Lee?
Congratulations, ha? Sensado ka na, ha? Masaya ako para sa'yo. Salamat, Anya. Ano, kumusta? May asawa ka na ba? Naku, wala. Patay ang love life ko. Konsuelo na lang siguro yung pagiging mabenta ng Korean Mart. Ay, ikaw, Anya, kumusta ka na? Ay, ito. Nag-a-adjust sa buhay may asawa. May asawa ka na?